Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na famang kabuuan ng makapigil hiningang mga eksena sa pinaka-latest chapter sa final saga ng One Piece. Sana pala'y ilike niyong videong to at sana'y huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Sa simula nga ng chapter ay kagad nating masasaksihan ang labis na pagkagulat ng Five Elders sa sinabi ni Im-sama na intensyon niyang umalis ng Holy Land Marijua sa sandaling panahon. At sa sobrang pagkagulat nga ng Gorosei family, napatanong pa sila kung tama raw ba ang kanilang narinig na sinabi ng The Great One na gusto nitong nisanin ng Pangaea Castle. Pagkatanong naman niya ng Five Elders ay hindi kagad sumagot si Im-sama. Bagkus may nanatili lang siyang tahimik. At habang nananatili naman nga sa loob ng Room of Flowers si Im-sama, ay bigla na lang lumipat ang eksena sa ibang silid sa Pangaea Castle, kung saan makikita natin ang 4 na miyembro ng Gorosei sa loob ng Hall of Power. Nakasalukuyang kinakausap si Im-sama sa pamamagitan ng isang dandan mushi. Tinanong dito ng elder na si Saint Mercury kung ang Elbaf raw bang pinaplanong puntahan ni Im-sama. At pagkasabi niya ni Saint Mercury ay sinubukan naman niyang makiusap kay Im-sama upang kumbinsihin ito na wag nang ituloy ang kanyang binabalak na pag-alis sa Holy Land. Sinabi dito ng elder na hindi raw nararapat para kay Im-sama na pumunta pa sa ibabang bahagi ng mundo at mas mabuti nga raw kung mananatili na lang ito sa loob ng Pangaea Castle. Sa sumunod na panel naman may makikita natin ang pinakabagong miyembro ng Gorosei na si Saint Garling na ngayon ay kararating lang sa Hall of Power. At pagkapasok nga ni Saint Garling sa silid ay kagad niyang kinwestiyon ng kanyang mga kapwa elders kung paano raw nagagawa ng mga ito na makampante gayong nasa ilalim pa rin ngayon ng matinding krisis ang buong Holy Land. Pagkasabi niya ni Saint Garling ay mapapansin naman natin na tanging si Saint Mars lang ang siyang tumugon sa kanyang naging komento. Dito may nagpatuloy naman sa pagsasalita si Saint Garling at sinabing mabuting araw at medyo humupa ng sitwasyon sa Marijua mula nung bumalik galing Elbaf ang kanyang anak ni si Saint Shamrock. Subalit ang malawakan raw na operasyon ng Revolutionary Army na pagharang sa mga supply ng pagkain patungong Holy Land ay patuloy pa rin nakakaapekto sa buong populasyon ng mga Celestial Dragons sa Marijua. Binigyang din naman dito ni Saint Garling na ang pagkakaroon daw nila ng dignidad at kapangyarihan ay hindi makapupuno sa mga tiyan ng kanilang pinamumunuan. Kaya kung ganon, ay ano raw magagawa nilang mga elders para maibsan ang matinding krisis na to? Dito may si Saint Garling din naman ang sumagot sa kanyang sariling katanungan at sinabing ang kailangan raw nila sa mga oras na to ay ang mas matinding persang militar nang sa gayon ay matiyak na mapapanatili pa rin nila ang kapangyarihan sa world government. Gayon rin ang kakayahan nito na makontrol ang buong mundo. Pagkasabi niya ni Saint Garling may saka naman niya dinugtong ang usapin tungkol sa dating Marine Headquarters sa Marineford, kung saan tila ba meron silang malaking suliranin na kailangang solusyonan. Subalit bago pa masabi ni Saint Garling kung ano nga bang problemang kailangan nilang resolbahin tungkol sa dating Marine Headquarters, ay bigla-bigla namang tumunog ang kanyang dandan mushi. Ano nga kaya talaga ang nangyari sa Marineford? At bakit bigla itong nabanggit ngayon ni Saint Garling sa kanyang mga kapwa elders? Maaari kaya na katulad ng ilang mga bansa kung saan binawi ng mga mamamayan ng kontrol mula sa world government, ay ganun din ang nangyari sa Marineford? Posible kaya na ang problemang tinutukoy ni Saint Garling ay kinuugnayan ng isang malaking grupo na nagawang makasakop sa Marineford at ginawang presong mga Marines na nakadestino doon. Yan siguro ang dahilan kung bakit pinundo ni Saint Garling sa kanyang mga kapwa elders na kinakailangan nila ng mas matindi pang persang militar para mapanatili ang kanilang kontrol sa mundo. Dahil marami na ngang mga grupo at mga bansang harap-harapan na ngayong lumalaban sa kapangyarihan ng world government at marines. Ilan na nga lang sa mga grupong yan may ang Revolutionary Army
na pinamumunuan ng world's most wanted man na si Dragon kasama ang Flame Emperor na si Sabo, ang Cross Guild na pinangungunahan ng Yonko na si Buggy, world's greatest swordsman na si Hawkeye at former Shichibukai na si Crocodile, at syempre ang isa rin sa Emperor crew na Blackbeard Pirates na pinamumunuan naman ni Marshall D. Teach na alam naman nating sumusunod lang sa yapak ng kanyang ama na si Rox D. Sabek. Kaya malalim rin ang kanyang dahilan para agawin mula sa world government ang pamamahala nito sa mundo. Ang tanong lang natin ngayon may sino kaya sa tatlong grupong yan ang siyang sumakop sa Marineford at umagaw ng kontrol nito mula sa world government? Bahagi kaya to ng plano ng Revolutionary Army sa kanilang direktang pakikidigma laban sa mga Celestial Dragons? O parte kaya ito ng layunin ng Cross Guild sa kanilang kampanya na lumaban sa mga sundalo at matataas na opisyal ng Marines? O di kaya naman ay isa na ito sa mga hakbang ni Teach upang may sakatuparan ng naputol na pangarap ng kanyang ama na si Rox na mapabagsak ang world government at mapagharian ng buong mundo? Kayo ba fam, ano sa tingin nyo? Sino kaya talaga sa mga grupong yan ang pumunteriya sa Marineford na tinutukoy ni St. Garling sa kanyang mga kapwa elders? Sa pagpapatuloy naman ng chapter may malalaman natin na ang traidor na Vegapunk clone na si York pala ang dahilan kung bakit bigla na lang tumunog ang dandanmushi ni St. Garling kanina. Dito may kagad na sumalubong kay St. Garling ang maingay na pagmamaktol ni York na ngayon ay nagrereklamo dahil hindi pa raw dumadating ang kanyang mga hininging pagkain. Sumagot naman si St. Garling at sinabing hindi raw ba nung una pa lang ay naipaliwanag na niya kay York na dumaranas ngayon ng matinding krisis sa pagkain ng buong Holy Land at ang isang araw sa mga bagay na maaring makapagresolba ng malaking suliranin na ito ay walang iba kundi ang Mother Flame. Kaya naman kung gusto raw talagang mabuhay ni York bilang isang totoong Celestial Dragon ay kailangan na niyang apurahin ang paggawa sa Mother Flame. Pagkasabi niya ni St. Garling ay nagmamaktol namang sumagot si York na sinasabing paano raw niya gagawin ang Mother Flame kung matagal na siyang hindi kumakain. Umiiyak pang ang sinabi ni York na hindi naman raw ito ang kanilang napag-usapan ng 5 elders noong mga panahong pumayag siyang traidorin ng iba pang mga Vegapunks kapalit ng kanyang marangyang pamumuhay bilang isang Celestial Dragon. Sumagot naman ulit si St. Garling at pinunto na ang ginawa nga raw na pagre-rebelde ng orihinal na Dr. Vegapunk ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit naharap ngayon sa matitinding mga suliranin sa mundo ang buong world government. At ito nga raw ang pinakadahilan kung bakit kailangang magawa ni York ang Mother Flame upang mapagbayaran niya ang kataksilan na ginawa ng orihinal na Dr. Vegapunk. Bago naman ulit makasagot at makapagreklamo si York, ay kagad nang binaba ni St. Garling ang kanilang tawag. At pagkatapos ngang makausap ni St. Garling si York, ay kagad na niyang binalikan ang kanyang mga kapwa Gorosei. Dito may pinapansin ni St. Garling sa kanyang mga kasama na magkakasunod nga raw ang malalaking trahedya na dumating sa world government. At ang lahat raw ng ito ay nagsimula nung muling nagpakita si Joy Boy sa mundo. Napatahimik naman ang ibang Gorosei sa sinabing ito ni St. Garling at tanging si St. Warkiri lang ulit ang siyang nakapagsalita. Dito may napatanong ang elder kung nagkataon lang ba ang lahat o posible kaya ang lahat ng mga bagay nito ay pawang dinidikta ng tadhana. Pagkasabi niya ni St. Warkiri ay nilihis naman ni St. Jupiter ang tema ng usapan at bumalik sa pakikipag-usap kay Imsama. Sinabi dito ni St. Jupiter na gayon pa man nga raw ay mas mabuti pa rin kung hindi na ituloy ni Imsama ang kanyang binabalak na umalis sa Holy Land at manatili na lamang siya sa loob ng Pangaea Castle. Bilang alternatibo naman sa plano ni Imsama ay nirekomenda ni St. Jupiter na tumawag na lang sila ng mga admirals mula sa Marine Headquarters para ipadala sa Elbaf. Kapansin-pansin naman dito na hindi lang isa, kundi ilang mga Marine Admirals ang nabanggit ni St. Jupiter sa eksenang to na kanilang balak ipadala sa Warland para ituloy ang nabigong operasyon ng Holy Knights na masakop ang kaharian ng mga Giants at mapasailalim ang buong Elbaf sa pamumuno ng world government.
May tuturing natin itong isang matibay na ebidensya, fam, kung paanong kinikilala ng Gorosei na isang napakalaking bantang pinagsamang pwersa ng grupo ni na Luffy at Prince Loki. Kaya naman nga imbes na isa lang, ay dalawa o mas higit pang ipapadala nilang Marine Admirals para lang tapatan ang lakas ng Straw Hats at ng mga Giants. Pagkatapos naman, fam, na masabi ni Saint Jupiter ang kanyang rekomendasyong magpadala ng mga Admiral sa Elbaf, ay kagad siyang kinontra ng kanyang kapwa Gorosei na si Saint Nusjuro. Dito, fam, ay pinunto ni Saint Nusjuro na masyado ng maraming malalaking suliranin sa mundong sinusubukang tugunan ngayon ng pwersa ng Marines. Kaya hindi na raw nila makakayang makapagpadala pa ng mga Admiral sa Warland. Pagkasabi niya ni Saint Nusjuro ay mariin namang iminungkahi ni Saint Mercury na kung gano'n naman raw pala ang sitwasyon ng Marines, ay sila na lang ng mga elders ang siyang pupunta para magtuloy ng pagsakop sa Elbaf. Hindi naman nagustuhan ni Imsama ang suhestyon na ito ni Saint Mercury, kaya kagad niyang pinatigil sa pagsasalita ang elder. Dito pa may pinagsabihan ni Imsama si Saint Mercury na itapon raw muna nito ang lahat ng kanyang kayabangan at pagmamalaki dahil ang lahat raw ng mga nangyayari ngayon sa mundo ay hindi na bunga ng pagkakataon lang. Sinabi ni Imsama na ang lahat raw ng mga nasasaksihan nila ngayon ay pawang na italaga ng maganap, kaya wala na silang magagawa para ito'y maiwasan pa. Pagkatapos naman niyang sabihin ni Imsama ay biglang nagbalik sa kanyang alaala ang mahalagang insidente na nangyari sa nakalipas na ilang dekada. At ang una sa mga pangyayaring ito ay ang ginawang palihim na pagpasok ni Rox sa Holy Land at ang matagumpay na pagpuslit nito sa Room of Flowers sa loob ng Pangaea Castle, kung saan nagawa niyang mapagbantaan si Imsama na muli siyang babalik para tapusin ang buhay ng The Great One. Sunod namang naalala ni Imsama ang makasaysayang pagsasakripisyo ng Pirate King na si Goldie Roger ng kanyang sariling buhay, may ipasa lang sa susunod na henerasyon ng kanyang will sa pamamagitan ng pag-aanunsyo sa mundo ng kanyang naiwang kayamanan na One Piece treasure, na siya naman ngang nag-umpisa ng pagbugso ng mga bagong pirata kung saan naman nagmula sina Luffy at ang iba pang mga prominenteng personalidad ng henerasyong to. Kasunod naman yan, fam, ang pagkakapanganak sa Mermaid Princess na si Shirahoshi, na siyang kumakatawan sa ancient weapon na Poseidon sa kasalukuyang panahon. Sunod namang inalala ni Imsama ang insidente ng pagnanakaw ng Red Hair Pirates sa maalamat na mythical Nika fruit, na sa panahong yun nga ay sinubukan pang ikubli ng world government bilang isang ordinaryong devil fruit na Gomu Gomu no Mi. Pagkatapos yan, fam, may naalala naman ni Imsama ang malaking misteryo ng pagkasawi ni King Harald, kung saan hindi nga lubos maisip ni Imsama na meron palang individual sa Elbaf na may kakayahang tumalo sa kanyang pinakamalakas na Holy Knight. Sa sumunod na panel naman ay inalala ni Imsama ang panahong nakatanggap siya ng bagong impormasyon tungkol sa giant crew na nababalot sa makapal na hamog, kung saan napag-alaman nga niya na ang kapitan pala ng nasabing crew ay walang iba kundi ang mismong anak ni King Harald na si Prince Loki. Sunod niya na'y naalala naman ni Imsama ang pagprotekta ng strongest man in the world na si Whitebeard sa isang hindi kilalang bata na kalaunan nga'y nakilala ni Imsama bilang si Monkey D. Luffy. Pati na rin nga famang biglang pagsulpot ni Blackbeard sa Marineford War ay naging isang malaking misteryo para kay Imsama. Subalit sa dulo ay nakilala na niyang pangalan nito bilang si Marshall D. Teach. Sa sumunod na panel naman ay makikita natin ang pag-alala ni Imsama sa pag-amin ni King Cobra tungkol sa totoong pangalan ng unang reyna ng Alabasta Kingdom na si Queen Nefertari D. Lily. Sa pagkakataong yun nga, fam, ay hindi makapaniwala si Imsama na kabilang pala sa D-clan si Queen Lily, sapagkat isang reyna ng Alabasta sa mga kasama niyang 20 pinuno na nagtatag ng world government. Pagkatapos yan, fam, ay naalala naman ni Imsama ang panahon kung saan napagtanto niyang sina Luffy at Blackbeard pa lang nagsisilbing representasyon ng pagbabalik ni na Joyboy at Davy Jones sa kasalukuyang panahon. Dito, fam, ay makikita natin na pinagpunit-punit ni Imsama ang wanted posters na Luffy at Blackbeard.
At habang nakatitig siya sa parehong larawan ni Luffy at Princess Vivi, ay bigla na lang napatanong si Imsama kung bakit raw ba hanggang sa panahong to ay tila ba pinahihirapan pa rin siya ng dalawa. Pagkatapos yan may makikita naman natin sa loob ng Room of Flowers si Imsama na pinagmamasdan ng larawan ni Queen Nefertari Lily habang sinasabi na nais niyang mapasakamay si Princess Vivi. Alam niyo medyo nakakagulat ang revelasyong yan dahil katulad nga ng pagturing ni Imsama bilang Joyboy at TV Jones kina Luffy at Blackbeard ay tila ba si Queen Lily naman ang nakikita niya kay Vivi. At base nga sa mga eksenang to ay lumalabas na may nakaraan sina Imsama, Joyboy at Queen Lily. Dahil dyan may lumalaki na talaga ngayon ang posibilidad na katulad nga ng God Valley Incident ay isang babae rin ang pinag-ugatan ng hidwaan sa pagitan ni na Joyboy at Imsama. Kayo ba ano sa tingin nyo? Sa pagpapatuloy naman ng chapter ay bumalik na ulit sa kasalukuyan ng eksena kung saan makikita natin si Imsama na nasa loob pa rin ng Room of Flowers. Subalit sa pagkakataong ito ay nasa gitna na siya ng isang Abyss Magic Circle. Dito may mabilis na nagsimulang mag-alabang apoy sa paligid ng Magic Circle habang sinasabi ni Imsama na ang lahat raw ng mga nangyayari ngayon ay matagal nang nagsimula buhat pa nung panahong una. Bago naman tuluyang magtungo sa Elbaf si Imsama, ay hinabilin niya muna sa 5 Elders ang responsibilidad ng pamamahala sa Holy Land. Labis namang kinataranta ng ilan sa Gorosei ang nagbabadyang pag-alis na ito ni Imsama sa Marishwa. Sinabi pa nga dito ng ibang Elders na kung itutuloy nga raw ni Imsama ang kanyang pagpunta sa Elbaf, ay sigurado raw na... Yun nga lang bago pa matapos magsalita ang ilan sa Gorosei, ay kagadtong naputol ng pagsabat ng kapwa nila Elder na si Saint Garling na sinasabing wala raw silang karapatan para pigilan ng The Great One sa kung ano man ang kanyang napagdesisyon ng gawin. Sinubukan namang tutulan ni Saint Mars ang punto ni Saint Garling habang si Saint Valkyrie naman ay nagkaalalang sinabi na kung itutuloy nga raw ni Imsama ang pag-alis sa Pangaea Castle ay tiyak na... At bago pa nga ito matapos si Saint Valkyrie ay kagad na rin siyang pinutol ni Saint Nuschero na sinasabing hindi na raw kailangang ituloy ng kanyang kapwa Elder ang kanyang sinasabi dahil alam naman nilang lahat ng magiging epekto kay Imsama sa oras na lisanin nito ang kastilyo ng Holy Land. Sumang-ayon naman dito si Saint Jupiter at sinabing ang lahat naman raw nung ito ay sinalang-alang ni Imsama. At isa pa ay kahit subukan pa nila ay wala rin naman daw sa kanilang may kayang pumigil sa The Great One. Pagkatapos namang makapagsalita ng Gorosei ay mas lalo pang tumindi ang pagsiklab ng apoy sa paligid ng Abyss Magic Circle. At sa isang iglap ay bigla na lang naglaho si Imsama mula sa kanyang kinatatayuan. Makikita naman natin sa labas ng Pangaea Castle na nasasakluban na pala ngayon ng makapal na ulap ang buong Holy Land. At mula nga sa malayo ay makikita natin na tila ba ang buong red line ay natatakpan na rin ng maitim na kaulapan na resulta ng paggamit ng Abyss Magic Circle ni Imsama. Pagkatapos naman yan may lumipat na ngayon ng chapter sa Elbaf sa New World at mula sa karagatan ay matatanaw natin ang kabuuan ng Treasure Tree Adam kung saan natatayo ang buong kaharian ng mga giants. Dito may maririnig natin ang tinig ng New Giant Warrior Pirates na sina Gerd at Goldberg na tinatawag ang kanilang kapitan na si Hyrodin at crewmate na si Stansen. Makikita naman natin sa sumunod na panel na kaya pala tinatawagan ni Gerd at Goldberg ang kanilang mga crewmates ay upang ipakita ang natagpuan nilang magkakahiwalay na katawan ng Holy Knight na si Saint Summers. Sinabi dito ni Gerd na sinusubukan raw ng isa sa mga demonyong umatake sa Elbaf na pagdikitin ulit ang kanyang hati-hating katawan. Nagtaka naman si Hyrodin kung paano raw kaya nakakapanatiling buhay ang Holy Knight, gayong chop-chop na ang katawan nito. Ipinakita naman ni Gerd ang kusang pagdidikit ng magkakahiwalay na katawan ng Holy Knight na inilintulad niya sa isang magnet. Nasabi pa nga dito ni Gerd na nakakatakot raw pala ang kanilang mga kalaban, habang si Saint Summers naman ay galit na nagsisisigaw at sinasabing
Hindi hamak naman raw na mas nakakatakot ang mga naglalakihang katawan ng mga barbarong giants. Sa sumunod na panel fam ay makikita naman natin na halos pumutok na sa sobrang galit si Saint Summers na sinasabing tatandaan niya raw ang pangalan ni Gerd at personal niyang sisiguraduhin na makakaranas to ng pinakamasakit na uri ng kamatayan. Pagkasabi niya ni Saint Summers ay pinakita naman ni Goldberg kina Hyrodin at Zoro ang nakahiwalay na tumitibok na puso ng Holy Knight. Napatidig naman dito si Zoro at kinilatis kung ano bang maliit na bagay nito na tumitibok sa palad ni Goldberg. Mabilis rin namang napagtanto ng dalawa na ang hawak-hawak pala ngayon ni Goldberg ay ang gawa sa bakal na puso ni Saint Summers. At pagkatapos niyan fam ay bigla namang napatanong si Zoro kung ang ibig sabihin raw ba nito ay hindi na makakabalik sa dati ang katawan ng Holy Knight sa oras na durugin nila ang puso nito. Pagkasabi niya ni Zoro fam ay kapansin-pansin na bigla na lang nanlaki ang mga mata ni Saint Summers. Napatulong kanyang sipon at tila ba naniga siya sa sobrang takot dahil sa pangamba na baka ituloy nga ni Pirate Hunter ang pinaplano nitong pagwasak sa kanyang puso. Sa sumunod na panel naman fam ay lumipat ang eksena sa may malapit sa Walrus School na siyang kinaroroonan ng ibang Straw Hat crew. Dito fam ay makikita natin si Frankie na tinitingnan ang kalagayan ng kanyang sugatang crewmates sa sina Brook at Usopp. At base nga sa obserbasyon dito ni Frankie, ay nakumpirma niya na maraming buto sa katawan ng kanyang mga kapwa Straw Hats ang nagkabali-bali. Dahil nga dyan ay biglang nasabi ni Frankie na bakit raw kaya hindi na lang niya gawing cyborg ang mga katawan ni na Brook at Usopp. Nang sa gayon ay hindi na sila magtamo pa ng ganitong klase ng pinsala sa hinaharap. Tila nasindak naman sina Brook at Usopp nang marinig na lang sinabi ni Frankie. At sa dulo naman ng eksenang yan ay makikita natin si Jinbei na sinusubukang hanapin si Chopper nang sa gayon ay magamot na nito ang mga sugat ng kanilang kapwa Straw Hats. Pagkatapos yan fam ay sunod naman nating makikita si Sanji na binabantayan ang magkakahiwalay na bahagi ng katawan ni Saint Killingham na ngayon ay nakatali at magkakahilerang nakasabit sa sanga ng puno. Dito fam ay galit na sinabi ng ulo ni Saint Killingham na hindi niya raw kakalimutan ang pangalan ni Sanji para naman makapagigante siya dito. Kaya dapat raw ay tandaan rin ni Blackleg ang kanyang pangalan. Wala namang kaimo-emosyong sumagot si Sanji at sinabing nakalimutan na nga raw niya ang pangalan ng Holy Knight. Sa dulo naman ng eksenang yan fam ay makikita natin ang walang malay na katawan ni Gonko na ngayon ay nananatili pa rin nakatrap sa loob ng bloke ng yelo na ginawa ng Niflheim attack ni na Prince Loki at Ragnar. Pagkatapos naman yan fam ay biglang lumipat ang chapter sa loob ng Walrus School kung saan makikita natin na dito pala dumiretso sina Luffy, Prince Loki at Ragnar. At ngayon ay kasama na rin nila sa loob ng paaralan ng bigabang clone na si Lilith. Dito ay tinanong ni Prince Loki kung bakit raw bigla nilang nagyelo ang buong Walrus School. Sumagot naman si Lilith at sinabing ang tanging ginawa niya lang raw ay ang i-absorb ang thermal energy ng malaking sunog na tumutubok sa paaralan. Malalaman naman natin fam na kaya pala dito nagpunta sina Prince Loki ay para makakain mula sa food supply ng Walrus School. Yun nga lang ay habang kumakain na nga itong si Prince Loki ay nasabi niyang wala raw lasa ang mga pagkain dahil ang lahat ng ito ay tila ba naging rock solid na sa labis na pagkayelo. Wala namang naging komento si Luffy tungkol sa lasa ng pagkain at ang tanging nasabi niya lang dito ay kailangan niya rin daw dala ng pagkain sina Usopp at Brook. Sumagot naman si Prince Loki at sinabing hindi raw yun magagawa ni Luffy hanggat hindi niya na ibabalik sa normal ang kanyang katawan. Habang patuloy naman sa pagkain sina Luffy, Prince Loki at Ragnar, ay bigla na lang tinanong ni Luffy kung ang kalaban raw ba na pinagyelo kanina ng Accursed Prince ay wala nang buhay ngayon. Sumagot naman si Prince Loki at sinabing isa raw flash freeze ang naganap na pagyelo sa paligid ng katawan ng kanilang kalaban. Kaya hindi raw dapat mag-alala si Luffy dahil hindi naman raw nakamamatay ang ginawa nilang atake. Dagdag pa ng Accursed Prince
Tanging ang squirrel na si Ragnir lang raw ang may kakayahang tumunaw sa bloke ng yelong yon. Kaya naman tinitiyak niyang hindi makakatakas ang kanilang kalaban. Sa sumunod na panel naman may makikita natin si Nami na patuloy pa rin ang pagpapaulan kay Zeus upang apulahin ng kumakalat na apoy sa kagubatan ng Branch 8 ng Sunrealm. At habang pinagmamasdan ni Nami ang kapatagan ng Sunrealm, ay tila ba meron siyang napansin sa may bandang direksyon ng Western Village. At sa isang iglap nga may bigla na lang napasigaw si Nami nang bigla na lang nagsimulang bumulwak sa lupa ang isang malausok at makapal na daloy ng itim na enerhiya na patuloy na umangat pataas sa mga ulap. Nangyari yan sa mismong harapan ng Aurus Castle. At sa kapal nga ng malausok na itim na enerhiyang ito, ay tila ba lumalabas na mas malaki pa ito kaysa sa mismong kastilyo. Sa sumunod na panel naman may makikita natin na hindi lang pala isa, kundi 5 malausok na itim na daloy ng enerhiya pa lang nagsimulang umangat sa mismong paligid ng Aurus Castle. Kagad namang napansin ng mga residente ng Western Village na hindi lang ordinaryong itim na usok ang nakikita nila ngayong lumalabas sa palibot ng kastilyo. Pinatingala pa nga ng isang residente ang kanyang mga kapwa giants at sinabing pansinin raw nila kung anong bagay na yun na bigla na lang lumitaw sa langit. Masasaksihan naman natin sa sumunod na panel ang nakakagimbal na tanawing ito, kung saan malalaman na nga natin na isa palang dambuhalang Abyss Magic Circle ang siyang tinutukoy ng mga residente kanina na bigla na lang lumabas sa ibabaw ng kalangitan ng Aurus Castle. Mapapansin naman natin dito na ang malausok na itim na daloy ng enerhiyang ito ay naglabasan mula sa 5 sulok ng bituin na nasa loob ng Magic Circle at ang gitna naman ito ay nakasentro sa mismong tapat ng kastilyo. Ang mga malausok na itim na daloy ng enerhiya na yan ang siyang nagsilbing haligi ng Abyss Magic Circle at mula nga sa paligid nito ay nagsimulang sumiklab ang itim na alab ng apoy na mabilis na pumapalibot papaikot ng Aurus Castle. Sa sumunod na panel naman may tinawag ni Nami ang kanyang mga kapwa Straw Hats upang ipakita ang kakaibang bagay na nangyayari ngayon sa may Western Village. Habang tumatakbo naman papunta kay Nami ay napatanong si Frankie kung ano raw bang malakas na pagsabog na kanyang narinig ngayon lang. Excited namang lumapit si Sanji na sinabing wag raw mag-alala si Nami dahil siya raw ang bahala sa kanya. Mula naman sa paligid ng Magic Circle ay bigla na lang nagsimulang dumagundong ang isang tila ba malakas na musika. At kahit nga ang mga residente ng Western Village ay bigla na lang napanganga dahil sa labis na pagkalito sa kung ano ba tong kanilang nakikita. At sa sumunod na panel naman nga ay makikita natin na kaya pala ganun na lang ang pagtataka ng mga residente ay dahil bigla na lang palang nagkaroon ng sariling buhay ang lahat ng mga bahay sa Western Village. Dito may malalaman natin na ang mga bahay na yan palang siyang pinanggagalingan ng dumadagundong na musika dahil ang bawat isa pala sa kanila ay bigla na lang nagsimulang magkantahan. Kagad naman ngang nagtakbuhan ng mga residente papalayo sa kanilang mga bahay habang tinatanong kung isa raw bang bangungutang kanilang nararanasan ngayon. Makikita naman natin sa sumunod na eksena na hindi lang palang mga bahay sa Western Village ang nagkaroon ng sariling buhay dahil pati ng mga puno sa kagubatan ay nagsimula na ring mabuhay at magkantahan. Kapansin-pansin dito ang nakakatakot na itsura ng mga puno kung saan bigla na nga lang tinubuan ng mga ito ng malalaking pangil at mga pakpak katulad ng mga giants na napasailalim sa kapangyarihan ng Dome River Sea. Dito may napatanong na lang ang mga residente kung ang nangyayari daw bang ito ay kasama sa mga kapangyarihan ng kanilang mga kalaban na umaatake sa Elbaf. Mapapansin naman natin sa sumunod na eksena na ang naapektuhan pala ng kakaibang mga pangyayaring ito ay ang mga lugar sa paligid ng Aurus Castle kung saan kasalukuyan ngang nakasaklob ang dambuhalang Abyss Magic Circle. At habang nangyayari yan may patuloy pa rin naman nating maririnig ang pagsasaya at pagkakantahan ng mga nabuhay na mga puno at bahay na tila ba sila ay nagdiriwang.
Kung maaalala nyo fam, may malaki ang pagkakapareho ng nasasaksihan natin ngayon sa Soul Fruit ability ni Big Mom, kung saan nabibigyan nito ng buhay ang anumang bagay na nilagyan niya ng bahagi ng kanyang soul o kaluluwa. Ilang sandali naman ngang lumipas fam, at isang malaking itim na kidlat ang siyang bumagsak mula sa sentro ng Abyss Magic Circle at direktang tumama sa mismong ibabaw ng Aurus Castle. Dito fam ay kagad na umugong sa buong Sunrealm ang malakas na pagbagsak ng itim na kidlat, habang kapansin-pansin naman ang napakalakas na pwersa ng Conqueror's Haki na umaapaw papalabas ng kastilyo. At sa lakas nga fam ng King Saki nito, ay kagad na nagbulaan ng bibig ng mga batang giants at mabilis silang nawala ng malay. Kagad namang napansin ng crew ni Hyrule ang malakas na enerhiya na nagmumula sa Aurus Castle, habang si Chopper naman ay biglang napayakap sa mukha ni Zoro dahil sa labis na pagkatakot sa kung anumang kakaibang bagay na to na kanilang nasasaksihan ngayon. Dito fam ay mabilis na natukoy ni Zoro na Conqueror's Haki ang pwersang naramdaman nila ngayon mula sa kastilyo, habang sina Luffy at Prince Loki naman ay nakilala na pareho ang pambihirang King Saki nito sa King Saki na kanilang naramdaman nung mga oras na nasa underworld pa sila. Sa puntong ito naman fam ay lumipat na ang eksena sa loob ng Aurus Castle, kung saan makikita natin si Im-sama na nakapag-teleport na sa Abyss Magic Circle na pinagawa niya kay King Harold sa loob mismo ng throne room ng kastilyo. Bagaman nakukubli pa rin sa anino hanggang sa mga oras na ito si Im-sama, ay maririnig naman natin ang kanyang sunod-sunod na pag-ubo at paghabol ng kanyang paghinga, na tila ba merong iniindang matinding sakit ang The Great One. At sa kalagitnaan nga ng kanyang pag-ubo, ay bigla na lang napaluhod sa lupa si Im-sama at napasukan ng dugo. Mukhang ito pala fam ang dahilan ng 5 elders kanina kung bakit gano'n na lang ang kanilang pagnanais na mapigilan si Im-sama na umalis sa Pangaea Castle. At matindi pala talaga ang negatibong epekto sa katawan ni Im-sama sa tuwing nilisanin niya ang Holy Land. Pagkatapos namang umubo ng dugo ni Im-sama, ay nagpatuloy pa rin ang paghabol niya sa kanyang paghinga. At sa sumunod na panel, ay bigla na nga lang may tumubong 2 pakpak sa kanyang likuran. At mula sa kanyang paligid ay mapapansin natin ang nag-uumapaw at matinding daloy ng Conqueror's Haki. Pagkatapos yan fam, ay makikita natin na tila ba may sumabog sa silid na kinroroonan ni Im-sama. At sa dulo ng eksenang yan ay napansin naman ni na Elder Jarul, Dory at Brogy na bigla na lang nagkaroon ng isang misteryosong individual sa may tuktok ng Aurus Castle. Mula naman fam sa labas ng kastilyo ay makikita natin na unti-unti nang nahahawi ang malausok na itim na enerhiya. At maging ang dambuhalang Abyss Magic Circle na bigla na lang lumitaw sa kalangitan kanina ay naglaho na rin ngayon. Sa dati namang kinalalagyan ng Magic Circle ay nagkaroon ng isang malaking butas sa gitna ng mga ulap. At mapapansin rin naman natin na patuloy pa rin ang pag-alab ng napakalakas na apoy sa lupa na iniwan ng biglaang paglabas ng Magic Circle kanina. Kahit nga fam ang mga bahay at mga puno na nagkaroon ng sariling buhay, ay patuloy pa rin sa kanilang pagkanta at pagsasaya na para bang pinagdiriwang nilang pagdating ni Im-sama sa Elbaf. Gulat na gulat naman at hindi makapaniwala ang 2 Holy Knights sa sina Saint Summers at Saint Killingham na nagpunta na ng personal si Im-sama ngayon sa Warland. At imbes nga na masiyahan, ay tila ba pinagpawisan pa sa takot ang dalawa dahil nga sa pagdating ng The Great One. Mula naman sa Western Village ay maririnig natin ang tinig ng mga residente na pilit pinapapansin sa kanilang mga kasamahan na meron daw isang misteryosong individual na bigla na lang lumitaw sa tuktok ng tore ng Aurus Castle. At sa isang ang nakakamanghang double page fam, ay makikita na natin na ang tinutukoy pala ng mga giants ay walang iba kundi ang mismong pinuno ng world government na si Im-sama. Dito fam, may makikita natin si Im-sama na gamit ang kanyang tila ba awakened mythical Zoan form. At kasabay naman yan fam ay ang opisyal na pagpapakilala kay Im-sama sa kwento bilang ang individual na nagtatag ng world government at siyang kasalukuyang hari ng buong mundo na si Saint Nerona Imo.
Kapansin-pansin dito fam na ang nakalagay na kapangyarihan ni Imsama ay Devil's Fruit lang. At dahil nga dyan hindi patuloy natin masabi sa ngayon kung ano nga ba talaga ang specific na kakayahan ni Imsama. Pero alam niyo fam, napaka-interesante nga ng isang kumakalat na teorya ngayon na nagsasabing ang mga mata raw na makikita natin sa nakalutang na ulap sa paligid ng leeg ni Imsama ay nagre-representa sa isang Devil Fruit ability. At kaya nga raw Devil's Fruit lang ang nakalagay na kapangyarihan ni Imsama ay dahil hindi lang isa kundi maraming malalakas na Devil Fruit abilities ang kaya niyang gamitin. O diba fam? Kung si Blackbeard ay kayang gumamit ng dalawang malalakas na Devil Fruit abilities, si Imsama naman ay mas higit at mas matindi pa doon ang kayang gawin. Sa dulo naman ng chapter na to fam, may makikita na natin ng malapitan ang totoong itsura ng mukha ni Imsama, kung saan marami nga ang nagulat na makita na lalaki pala talaga ang pinakamalakas na kalaban sa serye. Sa tinagal-tagal nga kasi ng takbo ng kwento fam, ay marami na sa atin ang nag-akala na isang babae si Imsama. Kaya naman ganun na nga lang ang pagkagulat nating mga One Piece fans nang i-reveal na nga ni Oda sa chapter na to na isa pala talagang lalaki si Imo. Pero ano nga kaya ang dahilan fam at bakit napakasama ng epekto kay Imsama sa tuwing nilinisan niyang Pangaea Castle? Maaari kayang epekto ito ng iniwang pinsala ni Joyboy kay Imsama sa kanilang huling laban? At bagaman nga natalo si Joyboy, ay nakapag-iwan pa rin siya ng ganito katinding epekto at pinsala sa katawan ni Imsama. At kaya nga fam kahit sa kabilang dulo pa ng mundo nagmula ang haki ni Joyboy, ay nararamdaman pa rin ito ni Imsama at napapaluhod pa rin ito sa lupa dahil sa tindi ng iniwang trauma sa kanya ni Joyboy. Grabe fam, paano kaya tatapatan ni na Luffy at Prince Loki ang kakayahan ng pinakamalakas na individual sa kasaysayan ng One Piece? Dito na kaya fam ma-awaken ni Luffy ang lakas ng Advanced Conqueror's Haki, kagaya ng tinago ni Joyboy sa lubid na tinali niya sa giant robot na si Emmet? Posible kaya fam nagulatin tayong lahat ni Oda at biglang matalo si na Luffy sa magiging laban nila ngayon kay Imsama sa Elbaf? Kayo na lang ang bahalang mag-comment dyan sa baba fam kung ano ba sa tingin niyong pwedeng mangyari sa pagkaharap na to sa pagitan ng kampo ni na Luffy laban sa nag-uumapaw na pwersa ng tinuturing na pinakamalakas na kalaban sa kwento. Maraming salamat fam sa solid at walang sawa niyong pagsuporta sa ating channel. Sana'y palagi lang kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!